Tututukan ng COMELEC ang napaulat na kasong kinahaharap ni dating COMELEC Chair Andres Bautista sa Amerika na may kinalaman noong 2016 elections. Si Margot Gonzalez magbabalita. Lumikha ng task force ang COMELEC para sa investigasyon na maaring gawin ng komisyon sa mga umano'y anomalya sa Automated Election System o IES machines na ginamit noong taong 2016. Ito'y kasunod ng mga report na sinampahan ng US government si dating COMELEC Chairman Andres Bautista ng money laundering complaints dahil sa tangkang paglilipat umano ng pera sa mga opisyal ng Smartmatic. Ang Smartmatic ay ang supplier ng vote counting machines noong 2016 elections. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ang pagbuo ng task force ay para tiyaking magiging handa ang komisyon sa magiging development ng kaso ni Bautista. Sa ilalim ng task force, iimbestigahan ang naging bidding process sa mga makinarya na ginamit noong eleksyon. Iimbestigahan din ang mga taong may partisipasyon sa bidding. Meron po kasing akusasyon base sa ating mga nabasa, ilang mga informasyon yung tungkol sa rigged bidding o na-rig daw po yung procurement or whatever. So, ayan po, kaya po tayo nagpa-meeting kaagad noong nakaraang araw sa ating pong Special Bids and Awards Committee sapagkat nakakagambala po talaga yung mga ganyang klaseng balita. On the part of the COMELEC at lalong-lalo na pong inyong lingkod, nag-create po kaagad tayo ng isang task force, a chairman's task force to investigate whatever had happened nung taon na pinag-uusapan at sinasabi. Gusto rin nating alamin ano ba ang punot dulo ng lahat, totoo ba yung mga akusasyon, ano yung mga ebidensyang meron dun ngayon sa Amerika, at the same time, ano at sino yung mga tao na maaari na may kinalaman doon sa mga Samantala, una nang itinanggi ni Bautista ang mga akusasyon at handaan niya itong sagutin sa proper forum ang mga reklamo laban sa kanya. Sa kabila ng kaso ni Bautista, ayon kay Garcia, hindi pa maaring madiskwalipika ang Smartmatic sa paglahok sa procurement at bidding process para sa mga makinaryang gagamitin sa 2025 elections. Kasalukuyan po kasi siyempre wala pa kasing conviction at sa ating pagkakaunawa parang ang kaso ay laban lang doon sa dati nating leader at kasamahan dito sa Commission Elections at hindi kasama yung mismong Smartmatic o yung kumpanya. At the same time din, hindi kasi pwede mag-disqualify ang COMELEC base lamang sa espekulasyon o dahil sa mga bali-balita. Katulad halimbawa ng mga akusasyon, aligasyon ng ganito, na medyo may daya ng gantong taon o ganyang eleksyon. Mahirap po kasi tayo mag-disqualify. Kami naman po mapapaya ng kaso. Sa Republic Act 9184, maliwanag po yung mga grounds ng disqualification. Tiniyak naman ni Garcia na magiging patas at transparent ang magiging bidding process sa mga bagong makinaryang gagamitin sa taong 2025. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margot Gonzalez, SMNI News.